hapon! Magandang hapon mga kapanalig. Welcome sa programang Usapang KKK, Kalusugan, Kagalingan at Kagandahan. Ako po si Ivy at kasama natin si Dr. Irene Lim. Para po sa inyong mga katanungan, maaari po kayong mag-text sa 0918-837-4827, 0925-896-1689 at 0917-810-6169. Para po sa may mga signal cable audio, kami po ay nasa channel 313 at sa eradioportal.com/Luzon AM stations/kilohertz Radio Veritas 846. Magandang hapon, Dok. Magandang hapon pong muli sa inyong lahat at welcome po sa ating talakayan sa Usapang KKK. Ang inyong pong lingkod, si Dr. Irene Lim, ang magbibigay na naman po sa inyo ng panibagong kaalaman. And always remember that knowledge is power. Ligtas ang may kaalaman. And when you lose your health, you will lose everything. Paki-like, share, and subscribe po. I-type nyo lamang ang Dr. Irene Lim both sa YouTube and sa Facebook. Yung mga na-miss out yung episode, pwede nyo pong i-check dyan. And ang ating pong tatalakayin sa hapong ito ay tungkol po sa fainting. So ano ho ba yung fainting? Yung ho bang mga nawawalan ng malay? Nangyayari ho ito pagka ho yung blood supply natin sa brain is momentarily inadequate na nagkakos ho ng unconsciousness. Nawawalan ho ng malay dahil lang sa kulang ho yung dugo na pumapasok sa brain. And yung loss of consciousness naman ho ay kadalasang sandali lamang. And minsan ho, yung pagkawalan ng malay or fainting, minsan ho, wala namang masyadong medical significance. But, of course, maganda ho kung ma-check up pa rin ng doktor at lalo na po kung medyo nadadalas. So, posible ho kasing yung sudden change ho ng body position, like standing up too quickly. Halimbawa, galing ho kayo sa higa, bigla-bigla kayong tumayo. So, pagka merong mga sudden emotional stress or fright, yung may mga tao hong may anxiety, extreme pain, hot, humid weather, at yung mga nakapag-take ho ng excessive amount of alcohol or prescription drugs. Now, posible ho yang mangyari. Or pwede rin ho kung may mga medical reason behind na sobrahan ho ng baba ang sugar. So, we call it hypoglycemia, which is common also sa early pregnancy, yung mga first trimester ng pagbubuntis. And also, yung hypoglycemia sa mga diabetic patient. Kadalasan ho ang naha-hypoglycemia yung mga nag-i-insulin. Ang insulin ho kasi bigla ang effect nito. So, kaya hindi ho kayo pwedeng inject ng insulin nang hindi ho muna kayo nag-check ng inyong sugar. Hindi ho halimbawa, ang sabi sa inyo, umaga't gabi kayo mag-insulin. Hindi ho kasi pare-pareho ang kinakain natin, no? Minsan, halimbawa, nagko-control na rin kayo ng pagkain ninyo. So, kaunti lang naman yung kinain ninyo na may sugar. So, yung sugar ninyo, hindi ho ganun kataasan, mataas lang ng konti. Pero, syempre, yung units ng insulin ninyo, nung time na kumonsulta kayo sa doktor ninyo is very high. So, mataas yung units nyo. So, posible ho kasing sobra yung units ng insulin na i-inject nyo sa sarili ninyo. Kaya ho, mag-measure muna kayo ng sugar pagka ho kayo naka-insulin. Never inject an insulin without measuring your blood sugar first, no? And lalo na po kung hindi naman nasa normal lang pala, tapos nag-inject pa kayo ng insulin. Kasi meron ho naka-insulin na meron pa ring oral na pang-diabetes na iniinom. Sa sobrang taas po, doble-doble. So, be careful with that. Kasi yan ho, akala mo na-stroke. Bigla na lang ho yan mawawala ng malay. Mas mabilis ho ang hypoglycemia kaysa sa mataas ang sugar. Dadaan ho muna yan sa pagpapawisan niya ng malamig. Ano lang ho yun? Minuto lang po yun. Pag di nyo ho naampat yun o nabigyan agad ng sugar, tuloy-tuloy ho yun. Mawawalan na ho yan ng malay. Also, patient with anemia.
Pwede rin ho yung pag sobrang babaho ng red blood cell o hemoglobin, pwede ho yung magkaroon ng fainting spell. And any condition where there is a rapid loss of blood. At pwede ho itong mangyari sa mga may internal bleeding tulad ng peptic ulcer. So, paano ba malalaman kung may peptic ulcer? So, pag bleeding peptic ulcer ho, maitim ho ang dumi ninyo. Kasi yung blood na pumapatak galing sa stomach ninyo, dadaan pa ho yun sa small intestine, then sa large intestine, bago nyo mailabas sa pupo, pasintabi ho sa nagmemerienda. So, yung pula ho, na-oxidize na ho bago pa makalabas sa anus ninyo, itim na ho ang labas. Kaya nga ho, pagka upper GI, ang stomach ho belongs to the upper gastrointestinal tract, itim na ho yan, bago ho yan makalabas sa pupo. While, if it is galing sa colon, yung dugo o pagdurugo, fresh blood ho ang lalabas, so pula, because hindi pa ho oxidize yung blood. So, ayun. Pagkalahigi hong maitim ang dumi ninyo, meaning, matagal na kayong nagbi-bleed. And, siyempre ho, yung buong maghapon ninyo, kahit na ho, ang patak sabihin natin every 30 minutes lamang, o sa buong 24 hours po, di marami din yun. Maa-anemia ho kayo, severe anemia due to bleeding peptic ulcer. Or yung mga tao hong may tubal pregnancy, yung may mga ruptured ovarian cyst in females, yan. Rapid blood loss yan. So, syempre ho, pag rapid blood loss, biglaan hong babagsak ang pulang dugo plus yung fluid. So, uunti ho yung fluid, pati ho yung pulang dugo. So, syempre ho, bababa ho yung dami ng blood na makakapasok sa brain. Lalo na po pag nakatayo at pag nakaupo. Pag nakahiga ho, hindi pansin. Kasi ho, yung head ninyo naka-level sa katawan ninyo. Kadalasan ho nang nahihimatay, matagal nakaupo or matagal nakatayo. And also, heart and circulatory problems such as yung may mga abnormal heart rhythm, yung mga naha-heart attack or nai-stroke. Kasi nga ho, may bara sa puso or may bara sa brain. Hindi ho makapasok ng maayos yung blood. And yung mga nahi-heat stroke or heat exhaustion. Sobrang init po. So, malaki ho ang tendency talaga hong may fainting spell dyan. Yung mga eating disorders, although this is very rare, yung may bulimia and anorexia. Anorexia ho, yung super walang ganang kumain, because pag tinignan nila yung sarili nila, akala nila ang taba-taba nila. So, kaya ayaw nilang kumain. Nawawalan sila ng ganang kumain. Bulimia naman ho, yung ang dami-dami hong kumain. Then after nilang kumain ng pagkarami-rami ho, ang gagawin nila, papasok ho nila yung finger nila sa throat nila to induce vomiting. Yan ho man ho ang may bulimia. And of course, yung may toxic shock syndrome. But I would like to emphasize, ganito po, meron din hong may fainting spell, yung bigla hong nawawalan ng malay. May sudden loss of consciousness dahil ho sa low blood pressure na galing po saan? Sa pneumonia ho na papuntang sepsis. So, ang may pulmonya ho na matagal na kasi ho hindi alam. So, kasi ho yung pneumonia na alam, may simptomas, siyempre ho nagpagamot na yan sa doktor. Ang problema ho, yung mga walking pneumonia, walang ubo, walang sipon, no symptoms at all. Siyempre ho, hindi yan pupunta sa doktor. So, walang iniinom na gamot. Hindi alam na siya ay may pulmonya. So, magtatagal ho yung pulmonya, magpa-progress. So, pag ang pulmonya ho, tumagal, hindi mo alam, walang gamot, babagsak po ang blood pressure. So, pag bumagsak ho ang blood pressure, pag yan ho ay umupo ng matagal, magugulat ho kayo, biglang na lang ho mawawala ng malay. Yun. Kasi ho, sa baba ng BP, kulang ho yung blood na pumapasok sa brain. Ang isa ho sa immediate na dapat gawin, pahigain ho ang pasyente para ho yung blood mag-flow sa brain, magkakamalay po ang pasyente. So, but hindi ho kayo mag-i-stop from there na nagkamalay na, okay na. Hindi po.
i-check nyo ho, ipa-check nyo sa maayos na doktor or dalhin nyo ho sa clinic namin dahil kami ho talagang pinakikinggan namin ng likod kung may crackles o wala. May doktor po na inaasa yan sa chest x-ray at hindi nag-o-auscultate. Ang chest x-ray po, uulitin ko, hindi po yan accurate, hindi ho yan, mababa ho ang accuracy niyan when it comes to pneumonia. Minsan ho, negative, but actually may pneumonia ang pasyente. Pagka ho nahihimatay na ang pasyente at bagsak ang BP ng pasyente, na dati naman ho mataas ang BP at umiinom pa nga ng pang high blood, then ngayon biglang mababa. Magsuspecha ho kayo ng pulmonya. Dahil ang pulmonya ho, pag matagal na, bumabagsak po ang BP. Napakadelikado po yan. Pag bumagsak na ang BPY, papunta ho yung sepsis. And sepsis is what? Systemic infection of the blood. And of course, it is what? Of course, it is deadly. Actually ho, mahirap nang agapan yung ganyan. Kasi matagal na yung pulmonya niyan. Hindi ho recent. So, ang aagapan nyo ho dyan, kung yung puso, naabot na ho at nasira na nung mikrobyo. So, pagka ho ganyan na, 3 araw lang po yan, wala na ho ang pasyente. Tandaan nyo ho yung sinabi ko. So, sa mga pasyente ho na nagpa-check up na sa amin, na ayaw tanggapin na sila ay may pneumonia, maaalala nyo po ako pag kayo ay umabot na sa punto na kayo ho ay hirap ng huminga, and it is already too late for you para ho gamutin. Doon niyo ako maiisip na sana sinunod ko si Dr. Lynn. Kami ho kasi, ang purpose namin sa ganitong pag-i-inform ho sa inyo ng topic para sa health, to save lives, para ho makasave ng buhay. Ngayon, yung mga pasyente ho kasi may walking pneumonia or asymptomatic pneumonia, denial ho sila. Dahil lang sa wala hong nararamdaman, ayaw ho nilang maniwala na sila ay may pulmonya at pag sinabi mo may crackles sila. Kung kayo ho ay hindi maniniwala at may narinig kaming crackles, huwag na ho kayo magpa-check up pagka ganun kung hindi nyo rin naman paniniwalaan ang diagnosis ng doktor. So pag nagpa-check up ho kayo sa amin, issue nyo ho na kayo ay willing magpagamot just in case meron hong makitang sakit sa inyo. Hindi ho ba mas maganda yung ang doktor ninyo sharp? Sabihin maaga pa nalalaman na yung sakit ninyo na hindi nalaman doon sa mga ibang doktor na pinuntahan nyo. Gusto nyo ho ba yung doktor na late na kayo? Huli na ang lahat bago malaman na kayo ay may sakit? Hindi ho ba kaya nga kayo nagpapa-check up? Gusto nyo ng health prevention, no? Yun ho bang hindi kayo mauospital at maaga pa ho nalaman na ho kung ano yung mga problema ninyo sa katawan. Ganyan ho dapat ang attitude. Pag may sarili din ho kayong sinusunod sa sarili ninyo at hindi ho kayo willing to spend for yourself, wag na ho muna kayo magpa-check up. Kasi kung hindi nyo rin susundin ang advice ng doktor sa inyo, useless lang po na malaman nyo lahat ang sakit ninyo. Di ba? So, first aid ho for fainting. So, ayan. Have the subject sit down, bend forward, and ilagay niyo ho yung his or her head between her legs, or kahit na ho hindi ganito, pahigain nyo na lamang po. No, wag na ho yung ganitong i-bend forward. Papahigain nyo po. Why? Ang purpose lang naman ho doon para yung blood flow mapunta sa head. So, kasi ho, pag nakatayo, nakaupo, no, siyempre yung pull of gravity nasa nasa paa. So, kailangan ho, yung dugo mag-flow sa brain para ho matauhan yung nahimatay. Then, watch the airway carefully. Tingnan nyo ho kung ayos ang hinga ng pasyente. And, ayun. People who lose consciousness, pwede rin ho kasi yung magsuka, no? So, i-check niyo ho ang breathing, i-position niyo ho yung ears ninyo over the subject's mouth to listen for breathing sound. And pagka ang breathing ho nag-i-stop, the problem is more serious than fainting spell. No? Doon ho tayo may problema. Pag humihinto ho ang breathing, kasi ho, kailangan mag-initiate ng CPR, no? So, sa CPR ho, kailangan nyo hong mag-seek ng immediate
emergency medical care. Kung alin ho ang mas mabilis, yung dalhin nyo sa ospital or tumawag kayo ng emergency medical care like ambulance. But sa eksperyensya ho namin, napakahirap hong magtawag ng ambulansya. Mas mabilis pa ho yung isakay mo sa sasakyan, bring the patient to the emergency room. At wag na ho kayong mamili ng ospital. Any maayos na ospital that is near you. Kasi baka ho mahuli, baka mamaya it's too late. Kailangan ho ma-restore agad ang blood flow. And pakilusin ho yung mga belt, yung collar, and other tight constrictive clothes. Basta ho yung mga masisikip na suot ng pasyente. Then, do not attempt to do CPR kung hindi nyo ho alam kung paano yan ginagawa. Kasi ho, baka lalong harm ang gawin ninyo sa pasyente. Ano po yung harm? Kung hindi nyo ho alam kung saan nyo itatapat yung ipapump ninyo, pagkatapos ho, yung tamang lakas lamang ang i-apply ninyo, baka mamaya lalaki ang nag-CPR, sobrang lakas. Mababalian ho ng buto ang pasyente. Kung nagising pa ang pasyente, nag-induce kayo ng rib fracture, di lahong nagka-problema kasi pwede hong matusok nun ang baga ng pasyente. So, at kung ang pasyente ho, hindi ho na-regain ang consciousness in 1 to 2 minutes, kailangan na rin talaga hong dalhin sa ospital immediately. Kung ang subject ho ay na-injured in a fall, nalaglag ho, associated ng nawalan ho ng malay. So, i-treat niyo ho any bumps or bukol or any bruises or cuts properly. Kung may bleeding ho, i-press niyo ho yung bleeding site with direct pressure. Ang don'ts po, do not slap or shake anyone who has just fainted. Huwag niyong aalugin, na kahihimatay lang, no? Or sasampalin para lang magising. No, that is a big no. Try to give the person anything to drink or eat until they are fully conscious. Hindi ho pag wala pang malay, pag nagkamalay. At ang pagpapainom ho, please, paupuin niyo ho. Wala hong nagpapainom ng nakahiga. At ang danger naman po noon, maa-aspiration pneumonia po ang pasyente. Mapupunta ho yung tubig sa baga, hindi ho sa stomach. Huwag niyo hong gagayahin yung mga nasa movies or pelikula na nagpapainom ng sabaw, nang nakahiga ang pasyente, itataas lang yung ulo. That is very, very much wrong. Paupuin ho ang pasyente kung kayo ay magpapainom ng water. Pag gising na ang pasyente, hindi ho pwedeng unconscious. Ang aspiration pneumonia, kung mahirap gamutin yun, pneumonia din ho yun Kaso ang nag-cause ng pneumonia, yung nalunok na tubig or pagkain na dapat nasa tiyan, nalaglag, napunta ho sa baga, no? And allow the person who had just fainted to get up until the sense of physical weakness passes. Hanggang sa mawala ho yung panghihina. Then, be watchful for a few minutes in the case they feel fainting again. So, obserbahan niyo ho ang pasyente kung makakaramdam na naman ho ng fainting spell uli. Kaya wag niyo ho munang iiwanan ang pasyente at baka ho hindi pa stable. Follow your doctor's advice to treat any medical condition which may lead to fainting. So, sundin niyo po ang doktor. Ang ayaw hong sumunod sa doktor, wag na hong magpa-check up. Useless po, sayang gastos niyo sa check up. Avoid wearing tight-fitting clothes. Kailangan hong medyo maluluwag lamang ang suot. Stay out of stuffy rooms and hot, humid places. So, umiwas po sa mga maiinit at makipot na mga lugar. Ang pag-inom ho ng alak should be in moderation, at kung ako nga ho ang magsasabi, wala na hong iinom ng alak. Take medicines as prescribed, but let your doctor know about any side effects so para ho ma-monitor kayo. Kung may mga side effect ho kayong naramdaman doon sa prescription ng doktor, kailangan ho sabihin nyo yan sa doktor. Kasi minsan ho ang mga pang high blood, pang diabetes, minsan ho hiyang-hiyang din yan.
Kaya kailangan hong malaman ng doktor ang response ninyo doon sa gamot. If you faint easily, kailangan ho always get up slowly from your bed from a sitting position. Avoid suddenly turning your head. Yung biglaan hong lingon, at paggaling ho kayo sa higa, dahan-dahan lamang po ang pagbangon. But ito hong mga advices na to, secondary lang to. Ang pinaka-importante ho sa fainting spell, sa mga nawawala ng malay, kailangan ho yung root cause. Bakit kayo laging nahihimatay? Yun ho ang dapat i-treat. Hindi ho enough yung ganitong dahan-dahan ng pagbangon, i-avoid nyo yung suddenly turning your head. Kahit kung anong gawa nyo nito, kung hindi nyo na-identify ang root cause, bakit kayo nahihimatay lagi, magpa-progress lang po kung ano yung reason behind, lalo na ho kung pneumonia ang reason. Avoid activities that can put your life, of course, in danger, like climbing high places, yung mga pumupunta ho ng bundok, and do not sit for a long period of time. But, sabi ko nga sa inyo, ang pinaka-importante ho sa may fainting spell, malaman ho nyo at ng doktor ninyo ano ho ang reason behind ng fainting spell ninyo. Unless hindi nyo ho yan nalaman ang origin, paulit-ulit lang ho kayong mahihimatay o magfa-fainting spell at lumalala ho yun nang hindi nyo alam ang reason at all. So, Ivy? Pardon po sa mga nais magtanong, mag-text po kayo sa 0918-837-4827. Ako po si Ivy at kasama pa rin natin si Dr. Irene Lim. Dok, tanong ni 7417. Doktora, true Hepa B profile lang ba talaga mati-check ang Hepa B? Di ba yun nakikita sa ibang blood tests? The answer is yes, no? So, specific ho na hepatitis B profile ang paggawa ninyo. Or, mas maganda ho, wag specifically Hepa B, hepatitis profile. Para ho pati, may hepatitis C din po kasi may hepatitis A, no? So, para ho lahat ng hepatitis ma-check. And, pagka nag-positive ho, mas maganda, pa-check na rin ho ang hepatitis load, viral load ng hepatitis na nag-positive. Ibig sabihin ho, gaano karami yung hepatitis B or C inside your body. Para ho pag ginamot, may baseline ho tayo kung ilan yung dati, tapos after treatment, tignan natin kung bumaba na or wala na. So, makikita natin ho sa viral load kung nag-improve, no? Ang tanong nyo naman kung meron kaming treatment sa hepatitis, the answer is yes. Isa na ho yung ultraviolet namin, so blood cleansing, yung ozone and laser, no? So, nakapapatay ho yan ng virus, and since hepatitis is a virus, hindi lang ho virus, pati parasites, pati ho fungus, pati protozoans. So yung may mga history ho ng amoeba, ang itlog ho niyan hindi na mamatay. So pag nag-blood cleansing ho kayo, hindi na ho kayo babalikan yan. Usually ho kasi yung itlog niyan sumisiksik ho sa liver. Kaya later on ho, after several years, nagkakaroon ho ng amoebic abscess. And ino-opera ho yan kasi kailangan i-drain yung mga abscess po inside the liver. Hindi ho yan nakukuha sa antibiotic lamang, no? So, wala tayong oras. Mangyari po lamang na kayo magpalista kung kayo magpapacheck up. So, Unit 1101, Clinica Medica 101, Santuria Medical Makati, Salamanca Street Corner, Kalayaan Avenue, Makati City. Ang landmark ho natin is along Makati Avenue, yung corner General Luna Street. Kailangan lamang ho magpalista kayo ahead, no? So, bukas ho kami, even Saturday, Sunday, and even holidays. Ay, mga numero. Pwede po kayong tumawag sa 546-9412, 0922-875-2899. Pwede rin po kayong mag-text sa 0925-896-1689 at 0917-810-6169. Prevention is better than cure and health is the best investment. Regaluhan niyo po ang inyong sarili ng pagpapacheck up para ma-auscultate namin ang likod ninyo. Maagapan ho kung kayo ay may
asymptomatic or walking pneumonia. Wala hong simptomas yan. Papa Vector Scan, still on promo, and detoxification and blood cleansing program. Kasi yan hong dalawang procedure na yan ang mag-a-address sa root cause ng halos lahat ng sakit. Yung may mga gallstone, kidney stone, so may protocol ho tayo dyan. And paki-like, share, and subscribe. I-type nyo lamang po ang Dr. Irene Lim both sa YouTube and sa Facebook. Ivy? Please like us on Facebook. Ang account po natin ni Klinika Medica 101. Maraming salamat mga kapanalig sa pagkikinig sa amin sa hapong ito. Abangan niyo po muli kami bukas alas 4 hanggang alas 4:30 ng hapon sa programang Usapang KKK. Kasama natin si Dr. Irene Lim. Ako po si Ivy at sumayin niyo ang katotohanan. Salamat po.